opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Pilipinas, ang oras pa 6:42. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin may kinalaman pa rin sa utang dahil last week Tuesday and Thursday, Tuesday last week, pinag-usapan po natin ng tungkol sa interest rate. At syempre kapag interest rate ang pinag-usapan, kabat niyan ang utang. At noong Thursday, pinag-usapan po natin yung tungkol sa utang. Kung namatay na yung pinagkakautangan or may utang. Ayan. Ngayon naman, may kinalaman pa rin po sa utang, pero ito naman especially for credit cards, no? Kasi marami pong nagtatanong, attorney, dapat ko pa bang bayaran ng utang sa credit card ng namatay kong asawa? Ayan. Take note po magkaiba po yung credit card ng asawa at saka yung credit card, utang sa credit card ng magulang o kaya ng anak dahil magkakaiba po ito. Usapang Legal. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH News Television Facebook page. I don't know kung naka-live na tayo sa Facebook page ng, naka-live na po tayo sa DZRH News Television. Pwede po kayong magpadala ng question dyan bilang comment o kaya naman po sa DZRH News Facebook Live. Gayon din po sa DZRH, sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Pwede po rin yung i-share ang ating talakayan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga hawak dyan na credit card. Or kaya naman, yun pong may kamag-anak dyan na mayroong hawak na credit card. Malay mo, kayo pala, nag-guarantor co-maker pala kayo or co-borrower pala kayo doon. Nako! Usapang Legal. Makinig din, kasi mayroong mga magulang namatay tapos may credit card. Ay, si anak, yung anak nandoon pa rin sa bahay nakatira ay nakakatanggap ng mga demand letters. O kaya si nanay at si tatay, wala yung anak nila, nasa ibang bansa or for whatever reason, sa ibang lugar o kaya nawala na lang, nandun sa kanilang address, sila ngayon ang pinupuntirya. Dapat nyo bang bayaran yung pagkakautang ni anak? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, ipadala lang po yan. Ang tanong, unang question po natin. Ayan, para ba akong nag-host ng loto? Hi po, attorney. Ask ko lang po, wag nyo na samahan ng madam. Parang parang yung sa pork barrels kung pagka may madam Hi po, attorney. Ask ko lang po kasi yung hobby ko namatay na, pero may dalawa siyang credit card na max out po niya. Tapos ang dami pong mga sulat galing sa bank. Dapat ko pa po bang bayaran ang utang sa credit card ng namatay kong asawa? Usapang Legal. Okay, kapag kaasawa po ang pinag-uusapan, generally ang credit card po ay personal obligation noong individual card holder. So yung card holder, yun po ang may obligasyon in general. Kaya lang, pinag-usapan po natin ay mag-asawa, meron pong tinatawag na property regime. Yun pong arrangement patungkol sa kanilang mga ari-arian. At yung mga ari-arian ito patungkol doon sa kanilang na-acquire o kaya ay inutang o kaya naman ay na-incur na pagkakautang para makabenepisyo or to the benefit of
the family. Usapang Legal. Kaya naman nagmamatter pa din po ano ba, no? Yung inyong property regime? Is it total separation of or complete separation of property, o ito po ba ay conjugal o community obligation? Ayan, community property. Kasi kapag conjugal, partnership of gains, or absolute community of property, abay ito pong obligasyon sa credit card, lalo na kung halimbawa ay nakabenepisyo po ang pamilya. Say for example, bumili ng ari-arian ginamit ang credit card, o kaya naman ay pambili ng gasolina. Pambili ng kamahal-mahal na gasolina, ginagamit panghatid sa anak, panghatid kay mister o kay misis, o kaya na family service. Aba, yan po ay obligasyon na din ni misis, no? Usapang O ni mister. So pumapasok po yung property regime natin. Ay ibang usapin kapag complete separation of property. Ang kanya ay kanya, ang akin ay akin. Wala tayong pakialaman. Ayan. Pero meron din pong tinatawag, no, lalong-lalo na kapag po kayo ay joint account, naka-joint account, no? Ibig sabihin ay meron po kasing dalawang klase, ano, joint account at saka authorized user. Pagka joint account, kayong dalawa ang nag-apply para doon sa credit card. So ibig sabihin joint and several. Kayong dalawa ay may pananagutan dito. So ibig sabihin co-borrower o co-obligor, ibig sabihin may pananagutan din ikaw na naiwan na asawa kahit pa namatay na yung isa. Usapang Legal. So yung surviving spouse continues to be liable doon sa mga obligasyon. Ibang usapin kapag ka po authorized user lamang. Ibig sabihin hindi kayo nag-co-sign doon sa account, and therefore doon na yung sa asawa mo. Maliban na lang kung patutunayan noong credit card company na yan. O tingnan mo ito mga binili mo. Binili mo pagkain, grocery items para sa pamilya. Maliban na lang kung mapatutunayan na ay hindi na sila nagsasama at ito ay ibang tao na ang kanyang kinakasama. Yun ang magiging depensa mo naman. Usapang Legal. Kapag kayong, pero dito po sa Pilipinas, yung mga supplementary card holders. Ibig sabihin, halimbawa, ako ang si Sofia Gans ang primary account holder, may supplementary card, no? Kapag ako naman, ginamit ko pa yung supplementary card, no? Ay mananatili akong liable sa pagbabayad kung patuloy kong gagamitin yung supplementary card. Usapang Legal. Ayan. So generally, ganyan po ang arrangement kapag may credit card. No? So take note, mga mister, mga misis. Kailangan din ay napapaalalahanan si mister o si misis sa paggamit ng credit card kasi kapag na-max out na po ito, pagkatapos nawala na ng pambayad, naku, sakit ng ulo. Sakit din ng ulo dahil medyo may kataasan po ang interest, although hindi kasing taas ng mga utang sa OLA or online lending app, or hindi rin naman kasing taas doon sa mga pagkakautang sa 5-6, but just the same, compounded ang interest dyan. Usapang Legal. Ibig sabihin kapag compounded po, yung interest ay nag-i-interest pa din, no? Kumikita pa rin yung interest, no? So take note po at dapat nakukontrol ang paggamit ng credit card. Ma'am Marisa Soleta, magandang gabi. Teacher ko po ito nung high school, favorite teacher ko sa English. Kenneth Arevalo, magandang gabi. Vanji Lubao, sabi niya, watching you discuss very relevant topics which anyone can relate to. Thank you very much. Daniel Escobar III, Michael Manalo Solas Piñas, Roxanne Costa, Tristan Wyatt Gulay, Gael Enriquez, Violeta Montecalvo Zambrano, Mami Belen Rivera, Elmer Bendol, Vanji Lubao, Irene Almodovar at Romeo Herong, Rexon Fernandez sa Cuyapo, Nueva Ecija, Sir Cherry Sumagaysay at itong si Eduardo Narvaez, Jericho Ferrer. Ngayon din sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia. Si Miss Joy Garimbaw ay nanunood din sa atin. Jasper Haen sa Malumbra,
Malumbra Zariel, magandang gabi sa iyo. At syempre si Amparo Lalas at maraming iba pa. Usapang Legal. Ang daming nanonood sa atin tonight. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Si Joel Siervo ay magandang gabi. Sabi niya, you mean yung nanungutang tas namatay na obligado pa rin magbayad ng utang? Di ba may insurance sila? Paano pag asawa namatay na walang utang, involved pa rin ba yung yung namatay na magbayad? Yung namatay pa rin ba yung namatay na magbayad ng utang? Hindi na po makakabayad kapag ka namatay na. Pero yung estate po, no, kapag halimbawa generally walang asawa, single and ready to mingle, namatay. Pagkatapos ay may ari-arian siyang naiwan, yung estate po niya ang magbabayad. Kung hindi sapat yung estate o yung naiwang ari-arian para ibayad sa utang, di sorry na lang yung nagpautang. Pero yung asawa nagkakaroon po ng liability kung nakinabang ang pamilya, lalong-lalo na po kung ang kanilang property regime ay absolute community of property or conjugal partnership of gains. Usapang Legal. Kasi sa mag-asawa, ang akin ay iyo, ang iyo ay akin. Kasama din po doon yung mga pagkakautang, lalo na if it is with the consent of the other spouse. Usapang Legal. Ayan, magbabalik po tayo. Padala lang yung mga questions, no? Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pang DZRH, Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin may kinalaman sa utang sa credit card. Paano po naman kung kapag yung utang hindi po alam ng asawa o anak na namatay yung mister na umutang? Ang tawag doon? At namatay yung mister na umutang. Kung ito po ay anak, no? Wala pong obligasyon si anak in excess of yung naiwang ari-arian ng magulang, no? O kaya naman ay si magulang, wala pong obligasyon si magulang na bayaran yung pagkakautang sa credit card or in general yung pagkakautang ni anak, no? Lagpas doon sa kung ano lang ang kaya ng kanyang naiwang ari-arian. Usapang Legal. Pero dahil po doon sa mag-asawa na merong property regime na absolute community of property or conjugal partnership of gains, nagkakaroon po ng liability kung halimbawa naka-benefit po yung pamilya, yung anak, yung asawa doon sa inutang sa credit card. Usapang Legal. So in essence po kahit yung kapag kaasawa ang namatay, bagaman at hindi sapat yung ari-arian ng namatay para i-cover yung pagkakautang niya at sabihin na ay naka-benefit ang buong pamilya or ang pamilya dito sa kanyang inutang, yun pong misis ay may liability pa din or yung mister, yung naiwang asawa ay may liability pa din because ang iyo ay akin, ang akin ay iyo, kaya yan ay utang o yan ay ari-arian na na-acquire natin. So sabi nga sa hirap at ginhawa, yun lang ang masaklap doon. Usapang Legal. Ayan. So kapag hindi po alam, no, isa po yan sa mga depensa, no? Pero ang sasabihin hindi mo nga alam pero nakabenepisyo ang pamilya mo. So matitrace din naman ano nga ba yung mga inutang nito, no? Ay paano kung ginamit ito pambayad sa matrikula? Paano kung ginamit ito pampa-ospital? O di ba? So definitely nakabenepisyo ang pamilya. Usapang Legal. Siniyang Carpio, magandang gabi dyan sa La Union. Glenda Seco Agdigos, magandang gabi. Chem, size 2, magandang gabi. May question din dyan din sa akin. Attorney, good evening. Yung online gaming website po na hindi nagbayad sa akin, paano po ang solusyon? Ay, hindi ko po alam kung paano yung online gaming, no? Hindi ako familiar dyan. Hindi ako mag-a-attempt na sagutin dahil hindi ako familiar.
Paano, Peter Lynn Sanchez, magandang gabi. At syempre pa si Tita Ami Miraflor Garcia. Eto, may next question tayo. Paki-flash nga. Attorney, pwede po bang i-foreclose ng creditor ang lupang nakasangla kung namatay na ang nagsangla kahit hindi pa po due ang utang? Usapang Legal. The answer is yes. Bakit kanyo? Kasi wala namang ibang hahabulin pa di ba? Wala namang ibang hahabulin, hindi mo pa pwedeng, paghati-hatian nyo na yan at saka ako maniningil. Hindi. Bago po kasi, ganito po, kapag ang isang tao ay namatay, kailangan pong isettle ang estate. Anong ibig sabihin nito? Bago pa magmanahan, kailangan pong bayaran ang mga pagkakautang. Gayon din, kailangang mangolekta din ng pautang para yun po ang bubuo ng kanyang estate. So, ibig sabihin, lahat ng mga ari-arian ng isang taong namatay, kasama na din yung share niya sa kanilang conjugal assets or absolute community assets, yun po ay iipunin. At yun po ang magsisilbing estate, yun yung total estate ng isang taong namatay at yun ang magiging subject ng manahan. Pero kapag po ganito ang sitwasyon, bago pa magmanahan, bago pa magpartehan, bago pa magbahagian, kailangan po munang bayaran ang pagkakautang, kailangan pong bayaran ang buwis at yung susobra doon, yun pa lamang po ang siyang paghahatian. In short, kung pong halimbawa, mayroong pong sangla, ang property, hindi maaaring basta hatiin ng mga tagapagmana ang isang lupain or parsela ng lupa hanggat hindi nasisettle yung pagkakautang. So, meron pong opsyon. Usapang Legal. Una, pwede pong i-foreclose ang mortgage noong mortgagee, ibig sabihin noong nagpautang. Dahil syempre, yun lang ang tanging collateral or yun lang ang tanging makahabol niya. Pag hinayaan niya pag hindi niya ito foreclose, ang option niya would be, sumali doon sa settlement of estate. Malaking problema po kung aantayin mo na magsisettle ng estate yung mga tagapagmana because hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay automatic na nagsisettle ng estate ang mga tagapagmana within the 1-year period. Usapang Legal. Yung iba nagkakaroon ng mga maniobra, kaya yung iba hindi na nababayaran yung pinagkakautangan nung namatay. So sa halip na sumali ka pa, creditor o nagpautang o mortgagee o yung tumanggap ng sangla, sa halip na sumali ka pa sa settlement of estate, kailangan mo or isa sa option mo ay yung i-foreclose ang mortgage. Anong ibig sabihin nito? I-allege mo doon na since namatay na ang original na pagkakautang, kailangan gusto mo nang i-foreclose ang mortgage para maka-recover ka naman doon sa ipinautang mo sa kanya. Usapang Legal. Ayan. Dahil kung hindi, baka quits na lang kayo o thank you na lang o wala pang magte-thank you sa'yo dahil, namatay na ang may pagkakautang. Pero take note lamang po in terms of foreclosure of mortgage o yung pag-iilit sa sangla. Dahil ang pag-iilit po sa sangla ay dalawang proseso. Pwede po itong extrajudicial settlement of estate. Pwede po itong extrajudicial foreclosure of mortgage or judicial foreclosure of mortgage. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay pwede ang extrajudicial foreclosure of mortgage. Bakit? Kasi requirement po ng batas na merong specific stipulation doon sa mortgage document or naka-attach dito na may special power of attorney authorizing or pumapayag na magkaroon ng extrajudicial foreclosure of mortgage. At pangalawa, napakahalaga po nung pangalawa, na merong authority or binibigyan ni mortgagor, ng may-ari ng property, ng kapangyarihan ang mortgagee, yung pinagsanglaan, yung pinagkakautangan na isubasta or i-auction ang
property na nakasangla sa kanya. Usapang Legal. Take note po hindi sapat na meron lamang nasasabi na that the mortgagor authorizes or agrees for extrajudicial foreclosure of mortgage. Hindi po yun sasapat at maaaring ipa-invalidate yung naging foreclosure kung walang specific na provision doon sa special power of attorney or sa mortgage document na nagsasabi na pinapayagan ni mortgagor o yung nagsangla si mortgagee yung pinagsanglaan na ibenta ang property sa auction, no, or i-auction sale ang property para i-satisfy o ipambayad sa pagkakautang. Usapang Legal. Take note lamang din po na kailangan ng posting. Anong ibig sabihin nito? Yun po ang magsisilbing notice, paalam doon sa taong sa taong nagsangla na magkakaroon na ng foreclosure. In most instances, mas safe po na magkaroon ng personal notice doon sa mga tagapagmana. Bakit? Bagaman at hindi po required ang personal service o yung notice doon sa mortgagor o sa kanyang mga tagapagmana, requirement po kasi ang notices. Usapang Legal. In general, may mga pagkakataon kailangan ng publication. Magandang gabi sa iyo, Fiesta Mart Royal, Chem Saiston, si Bongbong Salvacion, Glenda at si Toto Figuracion sa Bayawan, Lower Tala, Bayawan City, Negros Oriental. Usapang Legal. Amparo Lalas, magandang gabi. At yung iba pang mga nanunood at nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Miss Adi Socrates, magandang gabi po sa inyo dyan sa Palawan ka ba, Miss Adi Socrates? May question din siya. Happy birthday kay Miggy Boy. Yan, happy birthday sa iyo. Pang ilang taon mo na ito. Happy birthday sa iyo. Ang pagbati mula sa iyong mami, si Miss Adi Socrates. Usapang Legal. Next question, please. Ayan, attorney, itatanong ko lang kung pwedeng kunin ng Homeowners Association ang unit ng kapatid ko kasi hindi daw po nababayaran ang homeowners dues, HOA dues. Ayan. Common po ito, usaping utang hindi sa credit card pero utang sa Homeowners Association. Kapag ka po sa HOA ay wala po silang karapatan na kunin ang unit, no? O kaya naman ay i-evict ang taong nakatira dito just because hindi nababayaran ang HOA dues. Usapang Legal. Ang tangi po nilang magagawa ay una, i-disconnect ang power service or kung ano man, no? Water service, tawag doon, pigilan siya or hindi siya payagan na gumamit ng mga common areas, ay malaking problema ito. Paano kadadaan? 'Di ba? Malaking problema. So, yun po ang pwede niyong gawin. Pero, kung sakasakali po, yung ipadlock ang unit, yung kunin ang unit, wala pong kapangyarihan or lalabag po doon sa Magna Carta for homeowners, yung homeowner ay yung asosasyon kung sakasakaling gagawin po niya ito. Wala po silang karapatan to do that. Usapang Legal. Ayan. So, tangi pong pagputol, pag-disconnect ng mga serbisyo ang pwede nilang gawin. At kung sakasakali po, pwede silang dumulog sa barangay, pwede po silang mag-file ng, since this is still utang, pwede po silang mag-file ng collection kung lagpas na ng 1 milyon, collection ng sum of money. Kung below 1 million pesos or 1 million pesos and below, pwede po yung magsampa ng small claims, no? Under sa small claims court. Usapang Legal. But definitely hindi po pwedeng kunin. Pero kung halimbawa later on, establish na sobrang laki na ng utang at
ma-award ng korte, sabihin na o kailangan ngang bayaran o may na-establish nga ng mga nagrereklamo, no, na ito ay may pagkakautang and therefore pinag-uutos ng korte na mabayaran ang Homeowners Association dues sa HOA or sa HOA, no? Yun pong HOA, no? Later on kapag naging successful yung kaso nila, pwede pong maghingi ng writ of execution. At syempre, maaring isali doon sa mga i-execute yung unit mismo, no? O kaya ma-attach yung property. Bakit? Para later on, no, yun po ang isusubasta at yun po ang ipambabayad sa pagkakautang sa Homeowners Association. Usapang Legal. Ayan, next question please. Ayan, attorney, itatanong ko lang po kung ano ang epekto kung hindi nakadalo sa patawag ng barangay. Iniiwasan ko lang po kasi yung nautangan ko. Sinabihan ko naman siyang di ko siya tatakbuhan at babayaran ko siya pag nakaluwag na ako. Pero namimilit pa din at namamahiya. Ayaw ko lang pong magkaharapan kami at baka hindi maganda ang mangyari. Usapang Legal. Ay nako, malaking pagkakamali na hindi ka dadalo sa patawag ng barangay. Kasi ito na dapat yung pagkakataon mo na makipag-usap ng mahusay at matiwasay, payapa at makisuyo, mag-request doon sa pinagkakautangan mo, bigyan mo naman ako ng kaunti pang palugit. Kasi kapag kayan ay hindi mo sinipot, no? Nakadalawa, tatlong patawag at hindi mo sinipot at wala kang valid na rason. Hindi po valid na rason o iniiwasan mo siya, no? Lalo kang magdedelikado, lalo kang mag-aalanganin, no? So, kapag ka po sinabi mong iniiwasan mo siya, malaking problema. Kasi doon, no, mag-i-issue na po mismo yung barangay ng certificate to file action. Anong ibig sabihin nito? Sasabihin niya, ay hindi naman nagko-cooperate yan. So, isampa mo na lang ang kaso sa korte. Kung halimbawa na isampa ang kaso sa korte, syempre, bagaman at say for example, wala kayong stipulation ng magbabayad ng interest, pag dumating yan sa korte, sasabihin, mag-a-award yan ng legal interest until mabayaran mo ang iyong pagkakautang. Usapang Legal. At syempre pa, kapag ka ganyan at hindi pa rin ka nagbayad, kung meron kang ari-arian dyan, yun ang pwedeng kunin ni sheriff. Kapag ka matapos mag-issue ng writ of execution at hindi mo pa rin binayaran ng pagkakautang, yung mga properties na ito, pwedeng ituro nitong pinagkakautangan mo para, meron po yung malaking TV, meron po yung PSP o kung ano mang mga gamit yan, yun na lang po ang kunin ninyo at yun ang isusubasta. Malaki, dagdag pa sa babayaran, cargo mo pa yung gastos ng sheriff, gastos yung tinatawag na administrative expenses o yung gastos para maipatupad mai-implement ang subastahan. Usapang Legal. Dante Reyes, magandang gabi. Sabi niya, I love you po. Thank you very much. Sabi ni Marshall Payongayong, what are the repercussions po for not paying credit card debt for a long time? How to pay if it's if willing po, no? Syempre, yung kredibilidad mo, no? Mahihirapan ka na. Say for example, hindi ka nagbayad ng utang. Syempre, meron yang tawag doon, yung reputasyon mo bilang isang debtor, maaapektuhan yan. Halimbawa, yung bumili ka o nag-loan ka ng kotse, hindi mo binayaran, tinakbuhan mo na. O kaya, kahit sa credit card, kasi yung mga bangko, nag-uusap din yan, nagtinitingnan din, ano ba yung history nito? Ano ba ang reputasyon ng taong ito? So, ang mangyayari dyan, mahihirapan ka ng ma-issuehan ng credit card, mahirapan kang mag-grant ng loan. So, sira ka na, di ba? Pwede kang ma-blacklist. Usapang Legal. Ayun, kung gusto mo namang magbayad, hindi ka nakakabayad, pero eventually gusto mo rin magbayad,
Or wala ka lang talaga, gusto mong magbayad pero wala ka lang pera. Wala ka lang maipambayad talaga dahil gipit, no? Pwede kang makipag-usap, no, sa credit card company for restructuring, no? At napakahalaga na humarap ka at sabihin mo, ganito lang po talaga ang kaya ko or hindi ko pa po kaya. Pwede pong i-work out ang restructuring at pwedeng magpa-waive, no? Noong mga ibang interest or pwedeng ma-reduce. Meron din silang tinatawag na amnesty. So, baka pa pwede po ninyong ma-avail yung Usapang Legal. Neyala, magandang gabi sa'yo. Hello ma'am, pwede ka ba kasuhan kung hindi mo mabayaran ang interest, no? Hindi, yun pong interest for as long as merong stipulation to that. Take note po hindi maaaring magpataw ng interest kung walang kasunduan in a written form to that effect. No? Anong ibig sabihin nito? May utang ako kay Billy Domingo, 10,000 piso. Sabi ko kay Billy ay magbabayad ako ng 10% na interest kada taon. No? Hindi na isulat. Hindi din na isulat ni Billy dahil nagtitiwala, dahil ka-opisina. Kapag ka po sinabi ko na ay ayoko nang magbayad ng interest, narito ang 10,000 mo, hindi siya pwedeng dumulog sa korte para sabihin niya, Judge, hindi niya binayaran yung interest doon sa pautang niya, sa pautang ko sa kanya, pero nabayaran na niya ang principal. You cannot enforce yung verbal na agreement sa interest, no? But if there is a written document to that effect, no, magbabayad ng interest bagaman at hindi na stipulate kung magkano, maaring magbayad pa rin ng interest. I-insist, magdulog sa korte, no? Para sabihin na hindi niya nabayaran ang interest at nananatili ang pagkakautang niya. But take note po, kapag ka may utang kayo at nagbayad, the presumption is, ang una niyong binayaran ay ang interest. Ang principal ay nananatili. Yun ang last na nababayaran. So therefore, pwede kang dumulog sa korte for as long as there is a stipulation to that effect na magbabayad ng interest. Pero kung sasabihin niyo walang stipulation ng interest pero may utang, yun nananatili yung karapatan ninyong maningil. Ang hindi nyo lang masisingil, yung interest kung walang written agreement. Usapang Legal. Tita Rose Manuba, Tito Irog, Mario Manuba at mga kamag-anak ko dyan sa Torrijos, Marinduque, ganyan din sa Buac at sa Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa Dante Reyes, si Rogelio Clara Jr. nanonood sa Marilao, Bulacan, Hilo Campo, Aldous Villamater, Randy Santinas. Magandang gabi at Bongbong Dioso Salvacion. Yung iba pang mga nanonood sa atin dyan sa DZRH, nasaan ba ako ngayon? DZRH, tingnan natin sa News Television dahil nanonood po sa atin si Althea Sige, magandang gabi. Si Chris Deliosa, bakit ano yun? Okay, Chris Deliosa, okay. Hindi ko masyadong naintindihan. Namatay ahong ate, unha, may utang siya sa dapat ko ba siyang bayaran? Yung kapatid mo, kung may utang, utang niya yon. Maliban na lamang kung ikaw ay co-maker doon sa utang niya. No? Pero kung utang niya yun, wala siyang naiwang ari-arian na wala kang obligasyon na bayaran yung pagkakautang niya. Usapang Kung meron siyang asawa, yung asawa niya ang dapat habulin. Kung meron siyang anak, yung naiwang ari-arian nung magulang, yun ang hahabulin. Again, mag-uumpisa sa estate. Ibang usapin kapag kaasawa dahil yung asawa, syempre conjugal or absolute community. Ayan. Usapang Legal. May next question pa po tayo. Joseph Vasquez, magandang gabi. At yung iba, babasahin pa po natin. Si Janet Abrias sa Hong Kong. Magandang gabi po. Gusto kong pumunta ng Hong Kong. Gusto kong mag-Disneyland. Joel Mangasap, magandang gabi sa iyo dyan sa Melbourne, Australia. Magdi-Disneyland. Magtatanggal lang ng stress. Ang stressful nito mga nakarang araw Usapang Legal. Magbabalik pa po tayo. Marami pang mga questions. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Teko, Attorney Myra Sarmiento, magandang gabi sa iyo. Taga Marinduque din ito ay si John Michael Mapakpak dyan sa Benavista, Marinduque. Magandang gabi sa iyo.
at yung iba pang mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Happy birthday muna, Sir June Nicdaw, ang aming presidente dito sa Manila Broadcasting Company, MBC Media Group. Happy birthday sa iyo, Mr. June Nicdaw. Usapang Legal. Kanina may binanggit tungkol sa insurance, no? Yun pong insurance. Say for example, meron kayong loan sa pag-ibig. Yan, napakahalaga, no? Yung loan sa pag-ibig, say for housing loan sa pag-ibig. Kadalasan, meron po yung tinatawag na mortgage redemption insurance. Kapag ka may mortgage redemption insurance, meron silang nakaset na X number of years, no, requirement na dapat nahulugan na para totally ma-extinguish na yung liability noong mga tagapagmana or wala nang kailangan pang bayaran, no? Ang mangyayari diyan, kapag ka yung taong orihinal na nangutang, na nag-loan doon sa pag-ibig, say for example, ay namatay na hindi pa pagado or hindi pa nababayaran ng buo yung hinuhulugan niya, no? Maaari hindi na po sisingilin or hindi i-foreclose, di ba? Usually kapag hindi ka nakabayad sa data, i-foreclose o iilit yung property. Kapag ka may mortgage redemption insurance, hindi na po iilitin. Bakit? Yung pagkakautang doon, i-charge doon sa mortgage redemption insurance. Usapang Legal. Yung sinasabi po kanina na hindi na pala pwede mag-apply ng credit amnesty pag na-forward na sa collection agency, may tinatawag naman pong International Debt Relief Program. Yan. Na ito naman po ay depende rin, no, doon sa terms and conditions ng collection agency. So you will have to deal with them pa din. Ayan. Next question please. Attorney, may kulong ba kung hindi nababayaran ang credit card? Yung simpleng hindi nabayaran ang credit card, wala kang problemang kulong. Pero kapag ka po ang nangyari sa iyo, tumakas ka, nag-iba ka ng address, no, without informing the bank, malaking problema. Kasi meron kang obligasyon na bayaran mo, na i-inform, no, kahit hindi ka makabayad, i-inform yung bangko, yung credit card company kung saan ka lilipat. Kasama ito sa mga obligasyon mo bilang debtor. Ayan. Kaya wag kang kapag lilipat ka ng address, make sure na you notify the bank. Usapang Legal. Valentina Melena Poncia, magandang gabi. Yung isang sabi, naku, malapit na nung matapos ang program. Oo, mabilis po ang programa natin. Isang oras lang. Okay. I have a question not related to credit card, but my mortgage sa GSIS. Yung friend lost her parents when we were 15 years old. Mortgage at GSIS yung house nila, and she could not find the insurance that supposedly would cover the payment ng bahay. It was only last year nakita nila yung papers. May habol pa ba sila? Hindi pa naman sila pinapaalis pero foreclose na yung status ng property. Maganda po na mag-coordinate kayo doon sa GSIS mismo. And you call on GSIS. Baka maaari po na kasi meron lang yung di ba kasama doon sa mga requirements din na within this period, kailangan mong i-avail. No? Yun. But I don't think na bigla na lang itong mawawala ng ganun-ganun na lamang. Usapang Legal. Best to coordinate with GSIS. Isa pa rin na punto yung minority, yung minority noong tagapagmana, no? Kasi kapag ganun, hindi naman basta-basta nagra-run yung prescription kapag minor ang involved. Ayan, isa pa rin yun sa dapat ninyong tingnan. Usapang Legal. But yeah, it is always good. Sa mga may utang dyan, especially sa mga ahensyang ganito, or even sa bangko, napakahalaga po kung namatay ang original na borrower. Napakahalaga tingnan kung meron bang MRI, Mortgage Redemption Insurance, dahil you can call on that kapag ka po halimbawa meron pang naiwang pagkakautang. And again, no, para naman sa sumasalo, may mga pagkakataon sinasalo ang property, ibig sabihin binibenta sa iba habang dinadata-datahan pa yung property, no? Ito yung tinatawag natin na pasalo, no? Bili ng pasalo. Kapag kayo naman po ang sumalo,
no? Dapat kasama po doon sa ISPA, Irrevocable Special Power of Attorney coupled with interest, no? Na meron ding waiver sa parte ng mga waiver para i-claim on the mortgage redemption insurance. Usapang Legal. Huwag po ninyong kakalimutan yon. Nora Abordo, magandang gabi sa iyo at pinapabati niya si Amelia Abordo, Amelia Abordo Glemao na ngayon sa birthday niya ngayon sa Bacong San Luis, Aurora. 80 years old na siya. Oy! Lola Amelia Abordo Glemao. Happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. Masarap ang pansit kapag birthday. 'Di ba? 'Yun ang kailangan eh. 'Yun daw ang pampahaba ng buhay eh, ang pansit. Ba? Favorite natin ang pansit lalo na yung maraming sahog. Pero si Kenneth Arevalo ayaw niya ng sahog sa pansit. Attorney, pag dito po sa Hong Kong hindi ka magbayad ng utang mo at napadalan ka ng notice ng mga collection agents tapos harassment na bubuhusan ng red or black paint ang bahay mo either sa trabaho mo, ang ginamit mo na address, bubuhusan nila ng wall at sa main entrance palatandaan na hindi ka nagbabayad ng utang at tinatakasan na. Nako, dito sa Pilipinas hindi po pwedeng gawin yon. You only resort to legal means. Esther Dalmiquez, magandang gabi. Melvin Letrodo sa Katipunan, Santa Fe, Leyte. At yung mga sina Sister Bebot at Sister Tere dyan sa Miraculous Heart of Mary, dyan sa Sukat, Paranaque. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Okay, pubos na pala yung oras. Okay, attorney, nanalo po ako sa small claims pero hanggang papel lang ang pagkapanalo ko. Yung kinasuhan ko, ayaw pa rin magbayad simula nang malaman nilang walang kulong at hindi sila napipressure magbayad. Blinak na rin po ako sa Messenger pero puro biyahe, gara ng mga pictures sa IG. Hay, nako, nakakapanlumo. Idinaan ko na nga sa diplomasya kesyo. Bawal daw mapahiya pero ako namang etong inaabuso kaya yung iba hindi masisi kung i-post man sila. Ayan. Usapang Legal. Balikan po ninyo yung ating discussion last Thursday dahil doon po tinalakay ko kung halimbawa po kayo ay nanalo na sa kaso at hindi pa rin kayo binabayaran dahil doon po sa latter part ng program na yon tinalakay ko dahil kung halimbawa po duman kayo sa barangay, yun pong barangay mismo, no? Pwede silang mag-execute, no, ng inyong napagkasunduan sa barangay, yung mga personal properties ng utang sa inyo, no? For as long as meron kayong naging amicable settlement sa barangay, pwede po itong i-execute. Mag-i-issue po ng writ, mag-request po kayo ng issuance ng writ of execution, tapos notice of execution. Pagkatapos noon, turo nyo lahat ng mga properties, kahit may iPhone na maganda yan. Kasama yon. Pero sabihin nyo, yung depreciated cost na, ha? Yan. Kasama po yun sa pwedeng kunin. At yun po ang isusubasta para ipambayad sa inyo. Usapang Legal. Ay, bilis nga ng oras. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Sa lahat po nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Chiquito, magandang gabi. At yung iba pa na hindi ko nabate, pasensya na ha. Sa susunod na lang po ulit. Sa Thursday po ulit. Nakasama ko po sa kabilang side, Bele Domingo. Paborito ko din yan. Again din mga taga DZRH News Television. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Pero may announcement po muna. Bukas po ang Star City bukas, August 27, Wednesday, 2 hanggang 10 p.m. Oy, magkita-kita po tayo yung mag-Star City dyan. Pwede nyo po kaming, may hearing nga pala ako somewhere bukas. Sasabihin ko sanang magkita tayo. Anyway, hanggang Thursday po ako pang panyara ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH. Oy, happy birthday muna sa iyo, Lawrence Baradi, pamangkin ko yan. Ako lang po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.